Bukod dito sa posibleng pagpapalit ng coach, ito raw Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinokonsidera na mag-trade din nung iba pa nilang mga players at malamang daw ito ay dalhin dito sa Terra Firma Jeep sa Northport Batang o kaya sa iba pa. Depende na lamang yan kung sino at ano ang mapagkasusunduan nila. Kabilang daw doon sa mga players ng Magnolia na pwede nang i-trade ngayon o balak na nilang i-trade ay itong si Rom De La Rosa at kabilang din daw doon sa iba na posible na bitawan na rin ay itong si Peter Alfaro, si Jerick Ahamisi at baka pati itong si James Laput. Hindi pa natin natitiyak kung yung ibang veterano katulad nila Paul Lee o kaya itong si Ian Sanggalang ay ite-trade pero malamang hindi. Ang malamang masama daw dito sa trade ay itong si Jerick Ahamisi, si Rom De La Rosa, si James Laput at baka pati na rin ito si Aris Dionisio. So maraming mga players na nababanggit na pwede na raw bitawan ng Magnolia dahil parang yun ang nakikita nila na isa pang solusyon dito sa problema pagdating dito sa lineup ng hotshots ngayon. So mukhang alam na natin na magre-rely sila dito kay Xavier Lucero, kay William Navarro, Jerome Lastimosa. Yan ang future ng Magnolia. Pero yung iba pa nilang players, posible na bitawan na nila talaga at ma-trade na para gumawa sila ng sabi nga nila fresh start o panibagong umpisa para dito sa Magnolia Chicken Templados. Depende na lamang yan syempre kung magkakasundo talaga sila nitong Phoenix at ng iba pang mga teams na interesado kumuha doon sa mga players. Hindi naman necessarily na dito ka agad-agad dadalhin sa Terra Firma o kaya Northport. Posible pa rin na dalhin sa ibang mga teams itong mga nabanggit na players depende na lamang kung aling mga sabihin na natin kapalit ang makukuha naman nitong Magnolia Hotshots. Samantala naman itong TNT Tropang Giga baka may good news na mangyari at itong si Reynang Batak ay makabalik bago mag-umpisa yung serye nila kontra dito sa Rain or Shine o baka kalagitnaan ng serye. May alam natin na merong injury itong si Reynang Batak pero ang feeling daw ni Ray sabi niya ay siya naman ay ready na maglaro. So baka posible na bigyan ito ng clearance ng kanyang doktor at yun na lang daw talaga ang iniintay nitong si Reynang Batak. Kapag nabigyan siya ng clearance, magiging good news ito dito sa TNT Tropa dahil medyo minamalas ang TNT pagdating dito sa mga gwardiya nila. Alam natin na injured si Jason Castro at itong ang sinabatak. At pagkatapos yung kinuha nilang kapalit si Jordan Heading, nagkaroon din ng back injury. So medyo iyan ang iniindang ngayon itong TNT Tropa. Sa ngayon pwede nating masabi talaga na itong TNT kinakailangan na lamang gumawa ng paraan para masiguro na maging healthy yung mga nabanggit na players para naman maging mas maganda yung laban nila kontra Rain or Shine. Even assuming na kaya nilang talunin itong Rain or Shine ni Lasto Painter sa semis, kailangan nila maging 100% itong si Heading at si Nambatak para magkaroon ng tsansa kontra dito sa San Miguel o kaya Barangay Ginebra na maglalaban naman dito sa kabilang sabihin na natin bracket. Kaya nga yan ngayon ang pinag-aaralan mabuti ng TNT Tropang Giga kung paano ang gagawin nila pagdating dito sa sabihin na natin mga major changes na mangyayari sa kanilang roster. Dahil ngayon ang TNT gusto nilang masiguro na itong kanilang lineup kapag sila ay gumawa ng sabihin na natin pagdagdag ng mga players, yun ay para makatulong dito sa kanilang roster. Dahil ang ayaw talaga mangyari ng TNT Tropang Giga ay yung basta na lamang sila magdadagdag ng mga players pagkatapos walang mangyayari sa bandang huli. At alam din nila na medyo mahirap na magkaroon ulit ng tsansa sa Grand Slam. Kaya nga talagang gagawin na nila ang lahat para ito ay tuluyan na mangyari sa ngayon. Ang San Miguel Beer naman daw, base dito sa mga lumalabas na mga reports, ay naka-on hold muna yung mga balak nilang mga trades. Ang report kasi dito sa SMB ang hinahanap daw nila talaga ay isang power forward. Sa ngayon kasi parang itong si Andreas Cahilig ay sabihin na natin temporary solution lamang. Baka daw mangyari matrade to si Cahilig at maghanap sila ng isang power forward na mayroong 3-point shot. Sa sobrang tagal na ever since nung namara si Arwin Santos, yan talagang kinailangan ng San Miguel. Isang power forward na mayroong perimeter defense at may 3-point shooting. Pero ito talaga ay wala. Hanggang sa ngayon, ito si Cahilig ay hindi naman consistent. At yan talagang hinahanap ng SMB. Tandaan natin, sinubukan nilang kunin itong si William Navarro at itong si Xavier Lucero para maging power forward nila. Pero nung bandang huli, binigay pareho ito sa Magnolia. Kaya nga ngayon, naghahanap talaga sila ng pwedeng magamit o
Okay pa naman ito si Kahilig at si Brondial at maganda pa naman ang standing ng SMB. So hindi muna nila yan babaguhin. Pero kung matalo itong San Miguel dito sa Barangay Ginebra sa semifinals, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago at kukuha itong SMB ng power forward na talagang may gagamit na nila at may sasabay dito kay June Mar Fajardo. Tandaan natin itong San Miguel Beer nagbabalak din yan na maka Grand Slam. Ang problema nga lang malakas sila sa All Filipino pero palagi sila nagkakaproblema dito sa mga import. Tandaan natin na nakailang palit na sila ng mga import. At ito si Benny Boatwright, hindi natin malaman ba't hindi na bumalik. So yan ngayon ang pinoproblema talaga ng San Miguel. Pero yung mga trades muna ng SMB ay on hold at tsaka na nila gagawin daw yan pag maganda na. Yung sabihin na natin nagkaroon na ng liwanag kung hanggang saan na mararating yung kasalukuyang lineup nitong San Miguel Beermen kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya napaka-importante nitong serye na magaganap sa ngayon. At ang huli natin balita naman, itong Barangay Ginebra daw base dito sa mga reports na lumalabas mula sa mga insiders ng kampo nila ay nagre-ready rin daw na gumawa naman ng mga trades at ng senyalis na nga daw dyan ay yung ginawa nila dito kay Von Pesumal na inilagay nila dito sa unrestricted free agency. Yung ibang mga players naman daw ng Barangay Ginebra, baka ang mangyari dyan ay i-trade na, ipagsama-sama sa isang package para mas mataas yung value na makukuha. Kabilang daw doon sa mga players na posible ng bitawan ng Barangay Ginebra ay itong si Ben Adamos, si Isaac Go, si Jeremiah Gray at si Aljon Mariano. Iyan daw yung mga veterano na malamang ay mawala na sa Barangay Ginebra pagkatapos ng konferensya na ito. Kahit ano pa raw ang mangyari, kahit mag-champion ng Ginebra o hindi, magkakaroon ng pagbabago. Dahil ang gusto raw nitong si Coach Tim Cone, sa susunod na season yung bench niya, maging mas malalim at makakuha siya ng mga players talaga na yung masasabi natin na magagamit niya at hindi na kinakailangan pang problemahin. Yung sabihin na nating sitwasyon kung saan hindi niya magagamit yung mga players o kaya ay makakapanghihinayang pa sila. Kaya ngayon, ito talaga ang aasahan natin ngayon dito sa Barangay Ginebra na magkakaroon sila ng panibagong sabihin na nating resulta o output pag nagbago yung kanilang sabihin na nating komposisyon ng roster. Dahil gusto ni Coach Tim Cone, yung mga players na magagamit niya susunod, talagang sabihin na nating walang pang bench warmer, yung talagang pang starter lahat. Kaya nga ito talaga ang magiging maganda kung sakasakali na i-trade niya sabay-sabay itong sila Adamos, si Go, si Gray, si Aljon Mariano. At syempre kapag pinagsama-sama mo yan, magiging mas mataas ang value nila. At alam din yan ni Alfrancis Chua. Pero sa ngayon mukhang gagawin nila yan pagkatapos ng semifinals kontra San Miguel at hindi nila yung gagawin syempre habang sila ay nagkakaroon ng playoffs. Shout out kay Malyari Mascareñas, kay Katsakino Ducusin, Ireneo Salangsang, kay Dalmacio de Guzman, kay Dexter Domer, RG Bueno at Dalina family, kay Enju, kay Anthony Alon, kay Joshua Giray, Rosales at Espejo family, kay Michael D at sa lahat ng ating mga viewer.